Sige, tuloy na tayo. Di ba okay pa naman sa iba, no? Tomorrow na daw. Sige, tuloy na natin para tapos natin ang part 2. Madali na lang to. Operations ng polynomials. Simplify. Kayang-kaya nyo ng sagutan yan. Sagot, letter. Anong letter to? So, 3x squared plus 2x squared, 5x squared. Ayan. Ano pa? Negative 2x plus x, negative x. 1, negative 4, negative 3. Kasi nga plus lang naman yan. The answer is letter A. Di ba? Ang bilis lang. Sabi sa inyo eh. Next number. Madali lang din to. Medyo warm up lang ulit tayo ng polynomial. Tignan nyo, may madali, medyo may mahaba, mahirap, konti, ganyan. Next. Anong gagawin? Distribute. 2x times x, 2x squared. 2x times 4, 8x. Negative 5 times x, negative 5x. Negative 5 times 4, negative 20. 2x squared, combine. Anong letter E? Walang letter E dyan, Kat. Plus 3x minus 20. The answer is letter A. Di ba? Tignan nyo, lahat ng sagot ginawa ko ng letter A. De joke lang. Assignment, tara. Aral. Tara, sure, assignment. Next, find the product. Ito pala, coding section. Teka. Yan. Ilang slides na lang, siguro mga 3 na lang. Kapag halimbawa dito sa yung unang ganyan pala, di ba? Ito, 3x times 2x squared, 6x, cube. Nagkataon kasi lahat 6x cube. So, kailangan nyo talagang i-check. Pero, sa exam, kung halimbawa lang 6x cube to, tapos ito 7, 8, 9, x cube, automatic, mag-letter A na kayo. Di ba? Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Kasi sure kayong yun lang naman ang magpapa 6x cube. Pero dito, sa case na to, mukhang hindi. So, kailangan natin i-solve. Next, 3x times... lag kanina pero okay na ulit. May I go to the comfort room? Pwede naman. 3x times x is positive 3x squared. 3x times negative 1, negative 3. Okay? Next. Negative 2 times 2x squared. Negative 2. Negative 4. Tignan nyo yung lapis ko. Kung ano-ano nang sinusulat. Negative 2 times x, negative 2x. Tapos, negative 2 times negative 1, positive 2. Tama ba? Tama naman, di ba? Plus 3x squared. Sorry. May x pala to. Yan. Maghuhugas pa ako ng pinggan. Kuya, may opinion ka ba sa trigo? Anong gusto mong opinion ko sa trigo? Sir, anto ka na? Hindi pa naman. So anong simplify natin to? 6x cubed, 3x squared minus 4x squared, minus x squared. Sir, sobra na. Negative 3x minus 2x, negative 5x, plus 2. Okay? So the answer is letter... Anong sagot? Letter A. Letter A na naman ang sagot, sir. Okay? Para mas mabilis yung internet dun sa kabilang area kanina. Sir, naulit lesson 6 sa YouTube. Ashushu, bakit request ka na request mag-join ng live?
Sir, tinamad ka na bang ibahin yung letter? Hindi naman, nagkataon lang yan. Grabe kayo. Okay? Sir, tips para hindi matulala. Eh di magpanggap kang mag-solve. Sir, ang ingay ng voice at the back. Lesson ng trigo, geom at stat. Yes, mag-aaral tayo niyan soon. Sige, punta tayo sa polynomials division. Last topic na to, tapos 3 problems na lang. Tapos kung gusto niyo matulog, di ba tulog kayo? Okay? 6x squared. Ang sabi, find the remainder. Anong pwede nyo gamitin kapag hinahanap yung remainder? Pwede kayong synthetic division, or kung gusto nyo, pwede rin kayong gumamit ng anong theorem? Anong theorem? Yung tinatawag na remainder theorem. Ano ginagawa sa remainder theorem? Ito, i-equate natin sa 0. 2x minus 1 equals 0. Tapos, ano mangyari? 2x equals 1. Divide both sides by 2. X equals 1/2. Ang sabi sa remainder theorem, para ma-solve mo yung value ng remainder, i-plug in mo lang ito dito. Kuha? So, ano mangyayari? 6 times x squared. 1/2 na naka-square. Yan yun ha. Tandaan nyo ha, yan yung x. Hindi yan Pythagorean theorem. Remainder theorem yan. Plus 5x. O, yung x, yun yung x, yun yung 1/2. Diba? Minus 6. O ngayon, focus kayo dito. 6 times 1/4 plus 5 over 2 minus 6. Sir, fraction. O, manood kayo ng basic math crash course. Pero paano to ifa-fraction? Isi-simplify. Ano ang LCD pala? Sorry, anong LCD nito? Di ba ito over 1 lang yan? So, meron kang 4, meron kang 2, meron kang 1. So, yan 4. Tama ba? Oh. 6. 4 divided by 4 is 1 times 6, 6. 4 divided by 2 is 2 times 5, positive 10. 4 divided by 1 is 4 times negative 6, negative 24. Ipatutungan ba yung sagot natin? So, 6 plus 10 is 16 minus 24 over 4. Ano ang 16 minus 24? Negative 8. Tama ba? Negative 8. Divided by 4, the answer is negative 2. Pero, pwede rin synthetic. Mas mukhang dito dahil naka-fraction, mas mabilis siya. Ayaw nyo lang kasi nung fraction eh. Pero kung magsisynthetic kayo, so letter B. Pakita natin kung synthetic ha, mas maikli. O. Pag synthetic, anong gagawin? Pakita lang natin ha. Pag synthetic. Make sure na naka-arrange from highest to lowest degree. Sir, saan po yung 6? Ano yung science? Saan po yung 6? Saan yung 6? Itong 6 galing dun, oh. Okay? Paano nangyari yung 6? Kasi di ba parang ano yan, 4 divided by 4, 1. 1 times 6, 6. Okay? Pakita natin yung synthetic ha. Anong ginagawa sa synthetic? Kunin lang yung constant. So, meron kang 6, meron kang 5, tapos negative 6. Make sure na from highest to lowest degree and then constant. And then, anong next nito? Igaganito mo, lalagyan mo ng 1/2. Kasi equate mo sa 0. Diba? Naalala? Synthetic division. Tapos ano gagawin? Lagyan ng sulat na ganyan. Tapos, ibababa natin yung 6. 6 times 1/2. Diba yun yung gagawin? 6 times 1/2. 3. Then, anong ginagawa dito? Plus. 5 plus 3. It's 8. Tapos, ganun ulit. 8 times
yung nandun. So 8 times 1/2 is 4. Negative 6 plus 4 is negative 2. Ayun, pareho din. So mas mabilis sa case na to si synthetic division. Okay? Okay tayo? Okay, malapit na. Dalawang problems na lang. Para mas mabilis factoring, sir, pwede rin. Kung anong gusto nyo, kahit alin, pwede. Sir, ayoko na. Anong gusto nyo? Gusto nyo magkwentuhan na lang tayo? Hindi na natin tapusin yung review. Okay. Hanggang what time? Mga 10. Matatapos naman na. Okay, perform the division. X cubed minus 1 divided by x minus 1. Anong sagot dito? Sir, kanta ka patulugin mo. Grabe. Pwede natin tong synthetic division. Okay? So, ang gagawin natin, x cubed divided by x minus 1 lang. Kapag synthetic division, dapat meron kang gagamitin for all exponent. Tandaan nyo, 3 to, tapos nag-constant na kagad. So, ano mangyayari? Dapat meron akong x cube, meron akong x squared, meron akong x, tapos tsaka ako magkaka-constant. Sa case na to, wala. So, ano mangyayari? 1, wala kang x squared, kaya magzi-0 ako. Wala akong x, kaya magzi-0 ako. And then, may constant ako, so negative 1. Kanino ko siya i-divide? Paano nalalaman? X minus 1 equates sa 0. Divisor. So, x equals 1. So, 1 ang ilalagay natin dito. Okay? Saan yan? Itong x equals 1 na to, yan yun ha. Huwag kayo malilito. Sir, ang daming 1. Okay, next. Bring down. And then, multiply. 1 times 1 is 1. 0 plus 1 is 1. Tapos 1 times 1, 1 ulit. 0 plus 1, 1. 1 times 1 ulit, 1. So, ano ang remainder? 0. Pero anong nire-represent ng mga numbers na yan? Anong nire-represent niyan? Nire-represent nito is the remainder. Diba? Ito yung constant. Ito yung x. Ito yung x squared. So, anong final answer natin? X squared plus x minus 1. A. Okay? Nasundan ang synthetic division. Madali lang, di ba? Okay, last problem. Tapos makakauwi na tayo. Pakipatay na yung electric fan sa likuran. Ay, sorry. Letter. Hala. Babaguhin natin to. Kailangan minus yan. Teka, tama ba yung sagot natin? Hindi, tama. Positive pala kasi. Grabe. Hindi ako marunong mag-math. Sorry na. Positive to, positive. Positive 1. So, dapat, positive yan. Positive yan. O, screenshot. Screenshot. Sir, kanina pa ang tamang sagot. Oo, inaantok na ako dahil may trabaho pa ako bukas. Ayaw na ng internet. Malapit na. Okay, number 3. Last one. Find the remainder. Mas madali lang din to. May bonus po ba? May bonus po ba sa UPCAT? Anong mangyayari dito? Synthetic ulit. Hinahanap lang yung remainder. So, 1. Sabay-sabay na nating sagutan. Negative 4. Tapos 1, 6. Diba? Kompleto naman. May cube, may squared, may raised to 1, may constant. Okay? Anong nalalagay dito? Ito yon. X minus 2 equals 0. Magiging x equals 2. So, ilalagay ko si 2. Okay? Baba. 1 times 2, 2.
Negative 4 plus 2, negative 2. Negative 2 times 2, negative 4. 1 plus negative 4, negative 3. And then 2 times negative 3, negative 6. Tama? So, ano ang remainder? Ano ang remainder? 0. Okay. Tapos, ang topic natin today. Okay ba? Okay ba? May natutunan ba kayo?